Isang mapagpalang araw sa lahat, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Ako ang inyong guro, Madam Marilyn Gutierrez. Makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan natin sa Sining o Art Grade 4. Tara na, tayo nang gumuhit, magpinta at lumikha. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa disenyong kultural sa pamayanan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-aaralan natin ang kultura ng Luzon. Ang mga kultura na pamayanan ay may kani-kanilang pinagmamalaking konti. Ang mga disenyo ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Ang Ifugao ay naninirahan sa Hilagang Luzon. Makikita ang disenyo sa kanilang mga kasuotan at kagamitan tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, putiki, puno at tao. Ito ang isang halimbawa ng disenyong Ifugao. Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga kalingga na matatagpuan sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Napakahalaga sa kanila ang mga palamuti sa katawan na nagpapakilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga kalingga ang kulay na pula, dilaw, berde at itim. Ito ay isang halimbawa ng disenyong kalingga. Ang gaddang naman sa Nueva Vizcaya ay kilala sa bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga habing gaddang ay gumagamit ng tradisyonal na hakbang sa paghahabi na may mabusising paglalagay ng palamuti gaya ng plastic beads at bato. Ilan sa mga produktibong ipinagmamalaki ay ang bakwat o belt, aken o skirt, at bahag na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. Ito ay isang halimbawa ng disenyong gaddang. Dadako na tayo sa iba't ibang disenyo na matatagpuan sa Visayas. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ang mga pangkat etniko ay may kani-kanilang katutubong sining o motif na higit nilang napaunlad at napayaman hanggang sa ngayon. Isa sa mga kilalang pangkat sa Visayas ay ang mga Panay Bukidnon. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunaw, Iloilo. Kilala rin sila sa mga madetalyeng paraan ng pagbuborda at tinatawag nila itong panubo. Ang mga damit na may borda ay ginagamit na kasuotan sa isang pagtatanghal sa Iloilo na tinatawag na Tinupgan Fashion Show. Ito ang mga halimbawa. Tara na, atin namang pag-aralan ang mga iba't ibang disenyo na matatagpuan sa Mindanao. Ang mga Maranao ay nakatira sa paligid ng lawa ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, lungsod ng Marawi at lungsod ng Iligan. Nananatili pa rin ang kanilang tunay at naiibang disenyo at kulay ng kanilang gawang pukit, damit at banig at sa kanilang mga kagamitang gawa sa tanso. Ang mga tibuli ay matatagpuan sa Cotabato. Gumagawa sila ng mga tela para sa damit mula sa tinalak na hinabi mula sa hibla ng abaka. Nagpapahay sila ng puluk-pukyutan sa mukha. Nagsusuot din sila ng maraming hikaw, kwintas, maliit na kampamilya at binordang damit. Ang mga yakan ay pangunahing pangkat ng mga Muslim sa Basilan. Sila ay kilala sa paglala na ginagamitan nila ng halaman at prutas tulad ng pinya at abaka. Gumagamit din sila ng mga dagta ng dahon bilang pangkulay. Sila rin ay nagtitina ng mga hibla na may iba't ibang kulay at disenyo. Lahat ng mga gawang tela ng mga yakan ay may kakaibang disenyo at kulay tulad ng table runner, placement wall, decor at iba pa. Ito ang iba't ibang halimbawa ng mga disenyo. Dadako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain bilang isa, kumuha ng 3 pirasong bond paper, isang malaking lata ng gatas na wala ng laman at pandikit.
Sa bawat isang bond paper, iguhit mo ang bawat disenyo ng pamayanang kultural na iyong natutunan. Pagkatapos na iguhit ang disenyo, kulayan ng magandang kombinasyon na gusto mo at lagyan ito ng pandikit. Ito ay isang halimbawa. Ito ang mga pamantayan sa paggawa ng gawain. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para sa gawain ito. Maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng ating talakayan. Salamat sa pagsama sa ating makabuluhang talakayan. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Art Grade 4. Muli, ito ang inyong guro sa Art Grade 4, Madam Merlin Gutierrez, na nagsasabing ang batang Tarlakenyo ay may masigla at malusog na katawan at isipan, kaya mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli,